He's by your side, your constant guide, and we to understand. You will find happiness if you let him be your friend, and you'll find that success. We try to explain everything in our own capacity as a human person. But as a person, we have little feet to grasp the capacity of God. Yung napakaliit na meron tayo at pinipilit natin intindihin ng Diyos. He won't lead you down where smile at the throne and walk with faith in your heart, in your heart. Little feet. Hindi po ito little faith, hindi. Ito ay little feet. Mga kapatid, ito po ang ating napili ngayon na pamagat sa linggo ito, the 27th Sunday in Ordinary Time, na natin po Ebanghelyo ay hanong sa Ebanghelyo ni St. Luke chapter 17 verses 5 to 10. Bakit niya ba napili natin itong pamagat na ito figuratively also? Ito man talaga ay talagang natampok din po sa ating Ebanghelyo ngayon na sinasabi ni Jesus kung ikaw may kasing liit ng isang liso ng mustasa ng pananampalataya, masasabi mo sa pulong ito na malipat ka doon sa kagitangan ng dagat at ikaw ay sumunod. Ito ay susunod sa isang pananampalataya na kasing laki ng isang mustasa. At binabahagi na ito, hinahambing na ito sa konteksto ng ating karaniwang panahon. Konteksto ng ating hinaharap sa araw-araw ng buhay. Sa Ebanghelyo kasi natin, sinasabi doon, nagtatanong ang kanyang mga apostoles, hindi yung disciple nagtatanong, kundi yung mga apostoles. Ibig sabihin, kaiba yung mga disciple dahil yung mga disciple sumunod, tinawag at sumunod at natuto kay Jesus. At si Jesus naman, natuto na kay mga alagad niya, pumili siya ng 12 at tinatawag nito mga apostol. Ibig sabihin ng mga apostol ay pinapadala. So, itong mga apostolista ito ay marami ng karanasan sa buhay sa kanilang pag-misyon. At nakikita ko dito na parang may something na kulang sa kanilang sarili niya. Parang tingin nila sa sarili niya na nandoon yung little feet. Maliit lang ang kanilang mga paa nila. Parang unsatisfied sila. Wala siyang satisfaction ito. Parang may kulang pa rin. Hanggang wala silang tiwala doon sa mga success, yung kanilang mga pinupuntahan. At yun yan, yung little feet din po nila at little faith. Using the gospel song, wala po iba ang pili nating gospel song ngayon ay walk with faith in your heart. At sinasabi na kawitin ito, so walk with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for His hand. He's by your side, your constant guide. Maliit man yung mga paano, little faith again with the presence of God. Nagkasama mo kung sa paglalakbay mo, nag-iwan ng alone, at sinasabi mo, walk alone, you are never walk alone. At mga kapatid, napapasalamat din po tayo, mabiyayang araw po sa atin dito dahil binibiyayahan tayo at kinakausap ko itong ating kapatid ngayon, ang isa sa aming mga brothers dito sa aming provincial lake sa postulansi namin, ay hindi po siya natutubili gawing kumahagi ng ating Music of the Gospel Sunday. Pero dito ngayon sa 27th Sunday of the time. At tumangha po sa kanya dahil yung niya nakasama namin siya doon sa summer camp. Doon po nagpaklasan ng kanyang kakayahan. Ngunit again,
kakayahan niya, ang dami achievement na pinapakita niya, ang kanyang katalinuhan, ang kanyang kung anong mayroon siya. Ngunit nandoon pa rin yung little feet niya, yung binibend niya yung mga paa niya, at sinasabi, nagbigay yung sarili paalala sa akin dito na sandali muna. Yung lahat-lahat ay binigay mo talaga sa akin. At siya po ay nagtapos ng isang AV philosophy at nagtuturo po isang educator bago po nagsasay yes sa tawag ng Diyos, hindi kabahagi sa aming order, Peer Scholars. At walang iba po ang aming kapatid na si Brother Wency Takanido. At Brother Wency, welcome sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Yes, Father, maraming salamat po sa invitation po na mapabahagi po sa napakagandang ministry nito sa ating pong mga pag-inilan sa mga sinabi po ninyo, yung paano natin binuksan yung ating programa, yung meron tayong dito little feet. Napakagandang umpisahan yung Father, yung acknowledging that a person has a little feet. Gusto ko po yung i-connecta sa buhay ko. Meron po tayong kasabihan na sinasabi nila na when reason stops, faith begins. Bilang mga disipulo, bilang mga kapag-aaral, may mga bagay na gusto natin nirarason natin. Alam natin yung mga bagay na dumating sa atin, we put reason on them. Meron tayong mga dahilan bakit ito ginagawa at bakit nangyayari ito. We try to explain everything in our own capacity as a human person. But as a person, we have little feet to grasp the capacity of God. Yung napakaliit na meron tayo at inipilit natin intindihin ng Diyos. Sabi nga po natin, di ba, in our catechism, sa CCC Father, number 27, ang sabi dyan, the desire for God is within the human heart because man is created by God for good. So to desire God in fullness is the desire of the heart embedded in us. But as a disciple, mahirap siyang unawain, mahirap siyang tignan kasi napakalawak noong gustong pagawa sa ating ng Panginoon, sa ating pong buhay bilang natin kayo si Son Father bago pumunta sa religious order. Doon tinuro sa amin na marami akong natutunan na mga bagay, mga skills na nasa-share ko rin sa iba. Nasa-share ko sa community natin na itong mga bagay na meron ka ngayon, hindi yan sa'yo. Itong mga bagay na talento na ibinigay sa akin ng Diyos ay hindi galing sa kakayahan ko, kundi dahil sa grasya ng Diyos. Minsan hindi ko maunawaan, Father, kapag sabi sa akin ng mga magulang ko na baka hindi mo kaya sa seminaryo, labas ka lang. Kasi alam namin yung capacity mo. Ano sabi ng parish priest ko sa akin, Father, baka nga 3 months ka lang din sa loob ng seminaryo, lumabas ka na. Kasi alam mo yung capacity mo. Even I, Father, when I decided to enter the seminary 5 years ago, nasabi ko rin sa sarili ko, oo nga, baka hindi ko kaya. Kasi I know my capacity as a person. Pero, iba magtrabaho ng Diyos. Iba magtrabaho ng Diyos. Sabi niya sa ating Gospel Father, diba? Kahit maliit lang yan, nabuti ng mustasa, pwede mong sabihin sa punong ito, uproot and plant yourself into the sea, and the tree will obey you. We might believe that we have all the potential within us, with all this capacity that we have. But if we have to reflect, Lord, and humble ourselves, we will realize na sandali muna, yung pinanganak na ako, wala. Very simple, wala ako. Lumalaki ako, nabilibisan ako na aking mga magulang, kinikira ako ng mga magulang. I-start from natin talaga. At ganun din po tayo sa Diyos na mas lalo nating maunawaan ang
ang buhay natin na mabiyaya ng Diyos if we humble ourselves, if we empty ourselves, like yung, alam mo, may isang bishop na nag-ordain, at ito ay kinikwento din po na aking professor, si Cardinal Ambo David. At sabi niya, may isang bishop daw na nag-ordain. At doon sa ordination, sa homilia, tinatanong siya, dalawa itong ordinahan, akala ba ninyo na ordinahan kayo? So, nagtitingin yung mga tao, at sa kanyang pagtitinginan, may mga mensahe, ano ito? Matuloy kayo itong ordination ito? At pinapatuloy doon sa bishop, akala ba ninyo dahil matataling mo kayo? Akala ba ninyo dahil mga cum laude kayo? Summa cum laude kayo? Akala ba ninyo ordinahan kayo? Lalo nagpipilihan yung mga tao, nagtitingin, ano na kaya mangyayari dito? Ilan na yung mga magulang na para sa kanila, ano naman yan, bakit nandito pa kami? Ano, parang hindi siya, bakit nandito pa tayo? Hindi man wala tumatuloy yung gano'n na ito. Nakakala ito, hindi sabi na hindi siya na, yes, magaling mo ano. Talagang nandun yung ma-achieve yung isang buhay. At maulinahan kayo because of the grace of God. We are nothing without the grace of God. Yun talaga yung pakinggan na tingnan natin, yung little feet natin, yung we recognize na in our mission, in the service of God, is not about to put ourselves there in the pedestal, but something that we have to do. It is in going down na makikita natin at makilala natin kung sino yung pinagkailangan natin. Diba, our founder, St. Joseph Calasanz, napakaganda yung buhay, may pangarap siya na yung magkaroon ng kamulig. Siguro na siya sa luma, eh siguro na siya maging isang bishop, yung naging secretary siya sa isang bishop, cardinal. At ang aming nakikilala, nung nakita yung mga kabataan, napalaboy lamang, tinatawag siya sa kadhana, sa maliina. At nakikita niya, at pinagbibigay niya ngayon niya, at hindi nababa niya yung sarili niya, nilagay niya sa level ng mga kabataan nito, with a little feet, figuratively, little feet na yung mga batong, yung mga pamalilig pa talaga, murang-mura pa yung kanilang dad at saka yung kanilang plus na yung dito sa buhay. At sabi niya, if these children are in the school, their future will be happy one. Pag-iisip sa dito sa buhay, at again niya, natuklasan niya ito, kubabaan niya sa kanya, now, I have found the definitive way to serve God in these children. And I will never regret when missing anything in this world. Para sa kanya yung makita yung inuipin yung sarili niya, yung little feet ngayon, ay pinatasin yung karanahan ng mga bata. Hindi yung bata, lulukod siya, lumilit yung mga paa niya, nalilukante, makakat niya yung mga yung mga bata. Pero napakaganda yung Father, yung buhay at yung founder. Talagang he trust God, no? At naniniwala din ako yung mga umpisa niya in the ministry, hindi rin naging madali sa kanya yung kanyang pagtuklas ng kanyang ministry. Sabi niyo nga Father, si St. Joseph Calasanz, diba? Nag-aaral talaga siya, mamalino ang ating founder hanggang such time nagtrabaho siya sa isang obispo, diba? Naging sekretary siya at doon niya nakita yung kung saan siya tinatawag ng Diyos, literal na bumaba siya doon sa mga bata. Diba? Bilang isang pare ng panahon niya. Anong mapapala niya sa isang bata? Diba? Anong mapapala niya doon sa pagtutulong sa kanila? Financially, yes, wala siyang makukuha. But doon niya nakita na dito niya mas mapagdiling ko na ang Panginoon. Kaya po sa mga kabataan din na nagkakasubaybay din sa inyo po, sa ating channel. Sana tignan din natin yung ganitong klase ng buhay
na hindi lahat ay nabibili ng pera. Mayroong mga bagay na napakasaya kahit walang-wala. Even your pocket is empty, surely your heart is full. Buhay na si Diyos sa Kalasas. Anong gawin? Nasusurprise pa yung order. And this is something na yung work ng pananampalataya, the work of little, now it's not longer a little faith, na nasusurprise pa yung order, ngunit sa pananampalataya niya, naniwala siya, madali man yung time na yun, talagang separation na yun, talagang malaking challenge sa kanya. Ngunit sa soul natin, walk with faith in your heart, yung sinasabi niya. You'll never agree if in Him you believe and walk with faith in your heart. There is something there na motivation niya, you can enter every day, every front of you. Every problem, that is separation, that means this is separation, it will be something na it will be the end of the order. No? Pero hindi siya tumitigil doon bilang pasan niyo. Because what will make you look at? Ang sinasabi kasi ni Paul dito, yung sa Corinthians chapter 12, verses 7 to 10, na dumadaan sa Satan sa mga pagsubok sa buhay na hinihingan niya sa Diyos na nagawin mo naman po narinig sa aking buto, damaan sa aking laman. At hindi siya sinasabi niyo at sabi ng Diyos, my grace is enough for you. Enough for you. Ibig sabihin noon, napakalaking bagay yun dahil sa ating pananampalataya, minisyon lang natin anuman kaliit yung pananampalataya natin kung nagaan tayo sa ganitong mga bagay, sa ganitong mga pagsubok sa buhay. At even in this particular verse of 1 Corinthians chapter 12, sinasabi doon na even God let this suffering to fall, no, by the evil for him not to boast himself. Na hindi niya maging proud siya sa sarili niya, kundi ipakumbaba niya sa sarili niya. Ngunit, yung consistency, and yung firmness, dahil may tiwala siya, no? At gano'n din po sa atin, there is a grace that will sustain us. May biyaya talaga, Father, sa pagsunod. Alam niyo po, Father, mabahagi ko lang ano, bukis bilang sa buhay ko bilang seminarista, hindi madali, hindi madali yung pagsunod kay Kristo. Kaya nga, natutuwa ako at nagbibilib din, no, sa mga kaparian natin na sa order kasi ngayon na na-immerse ako dun sa ministry. Grabe yung demand. Grabe yung demand ng mission. Grabe yung demand ng charisma na pinapasok na nandito ako ngayon. Imagine. Ang akala ko lang po kasi dati, pag peris ka, magtuturo ka ng bata. Tuturo ka ng bata. Pero sa pagtuturo ng bata, marami kang nakikita, kailangan ng bata. At ang mga peris ay hindi lang tumitigil sa pagtuturo ng bata, but helping the kid to know God more, and knowing God more, to teaching God more to them, means to immerse yourself to the life of the child. Na pupunta ka sa community, pupunta ka sa family nila, and then you will look and see kung ano kakalagayan ng bata, at doon pa mag-uumpisa na magtuturo sa bata. Kaya minsan na, tama ba itong pinapasok ko? Minsan pa rin may mga doubt din ako. Yung mga doubt ko lang bilang bagong nyaris na nakikita ko, ang liit ng paa ko. Ang liit na nakayahan ko para matulungan ko sila. And given the fact na ito yung kailangan nila. No? Kasi kung naniniwala ako, Father, na ang awa, maganda. Pero kapag naawa ka at wala kang ginagawa, ibang bagay yun. Yung awa, sana bumubunga ng gawa, hindi yung
naawa lang, pero walang nagagawa. Alam mo, napakaganda yung sinasabi mo, we're doing an immersion. You're immersing yourself in the situation. Dito sa mga kabataan ito. And by immersing yourself, nakikita mo, ito ang sitwasyon. Yes, grabe. Pagkikita mo na mga bata ka na, alam mo, maganda yung kanilang araw-araw ng buhay, kung ano sa iyo, mga magulang nila na wala-wala, pag minsan nakikita mo na walang naman kayo mga sikmura, pupunta sa school, hindi ini-immerse yung sarili. At ito yung sinasabi dito na yung word na compassion. There's in word of compassion, there's two words in Latin. Your quote is where passion is. This passion of Christ, the suffering of Christ, na now nakikita mo yung mga bata na ito yung kalagayan nila. With, yun na, sa suffer ng mga bata, with compassion, nilagay mo yung sarili mo doon. Hindi the other way around. Hindi yung sabi, dawa ko sa inyo, kayo ang pupunta sa akin. Ilagay mo yung sarili mo sa akin. That is not a compassion. That is really to immerse yourself in the situation. And that is kalasan sa isa. Yes, parang kaya minsan yung mga tutor na po. Kaya itong gospel natin, yun na rin mo sa Lord, please increase my faith. Increase my faith because ako lang wala talaga. Your grace is enough. Kaya yung sinasabi niya po na, Lord, remove this thorn to my flesh. Very siya parang kapag nandun ka kapag naka-immerse ka dun sa mga bata, ano niyo po minsan na pupunta kami sa mga iskita, sa mga bahay na hindi ko alam kung makakalabas na ako ng buhay. Kasi po medyo malaki po akong tao. Tapos yung mga iskita po na pinupuntahan namin, talagang hindi ko alam paano ako magkakasya. Pero dahil nandun yung mga bata, we try to reach them, to go them. Just not to be superhero in their midst, but to be with them and to experience at least the glimpse of the suffering that they are experiencing, and teaching them also to pray to the Lord, to increase their faith, that one day may bukas pa, may liwanag, Father. Kahit madilim dito sa sitwasyon nila bilang bata, kasi I don't believe na deserve ng bata yung mga kabataan ngayon, yung nararanasan nila ngayon nila. Hindi nila deserve yung Father. Kaya nalulungkot ako nakakita ko ng ganong sitwasyon. Hindi nila deserve ko. But may pag-asa. Yun nga ang maganda doon na music na akala natin dahil niya wala tayong magagawa, nag-bless tayo, nag-bless tayo. The mere fact that we are there, kung tingin mo natin sa sarili na nagwala tayo, but for them, para bang nakikita nila si Jesus sa ating position doon, at ang nakita natin ang doon sa kanya, that is something great. That is something great. That is yes, a little feet, but you can move mountains. You can move mountains even for this tree to be uprooted, and then you have to come on this to transfer to in the middle of the sea, and then this tree will obey. This is napakaganda. There is something there that will change. Yes, hindi masiguro sabi mo na pagbabago kung sa sarili natin, hindi pagbabago. At ito yung palagi kong sinasabi na giving without expecting a return. Na sa kababaan ng ating doon, sa kababaan ng ating little faith natin, at kung paglilipod natin, kahit pa hindi tayo ma-recognize, kahit pa maaaring masasabi natin na there is an isolation, kahit pa maaaring ini-ignore tayo, ini-ignore tayo, the day what matters most is yung service was Kanya. Giving without expecting a return, because what is important there, to give yourself.
Ikalagay ng ating Panginoon sa Kristo. I will not forget this kenosis of St. Paul, that he is the King of Kings, the Lord of Lords, at become himself and took upon slaves. Na isang hari sa mga hari. Sino pa yung hari? Sa isang pag-ibig-pag-ibig niya, at ang baba, naging slave. It doesn't matter for him kung mawala yung pagiging hari niya. What matters most, kaya hindi pa siya recognize. That is good enough. Ating Panginoon sa Kristo na pagminsan, hindi na-recognize natin yung kanyang pag-alay na buhay kung sa taas ng Diyos. Pero sa kanya, it doesn't matter. What matters most ay yung tiwala ko sa inyo. What matters most ay yung pagmamahal ko sa inyo. At ganoon po sa atin, dahil napaka-temptation din po para sa ating mga naglilingkod, sa ating mga pahit din. Na tumataas yung ulo natin, lalo na pag pinupuri tayo. No, pinupuri tayo, ang galing-galing po ako, yes, ang galing-galing po talaga, ang galing-galing, brother, ang galing-galing, yes, ang galing-galing po talaga. Pero pag minsan, pag hindi na tayo recognize, nagtatampo tayo, ayaw mo dyan, hindi po na-recognize. So, ang totoong little faith, a little faith, at ang babaan natin, is little. And in this littleness, we can see how big is the mustard seed. This is mustard tree. Yes, kaya nga diba, sa kababaan, sa bagay na maliit, doon mo makikita na mayroong mas malaki sa iyo. And that itself is recognizing that there is greater than you is the Lord. Oo. And yun nga, kung titignan natin yung buhay ng ating mahal na si Maria, nung pinupuli siya ni Elizabeth, pinagpapaka sa mga lahat at pinagpapaka naman ang anak na si Jesus. Anong responsibility? Hindi niya pinupuli yung sarili niya, kundi ang Diyos. Dahil itong lahat na ito ay galing sa Diyos. At yan ay magpapaalala sa akin na tayo natin sa mga subscriber po natin out there, always remember that we have a little feet, but don't you worry, my friends, there is God who can help us and assure us that even our little feet can move mountains. Wow. Like and subscribe po, no? So para sa tayong mas matulungan at maubod itong pahayag ng ating Panginoon. Wow. Wow, thank you very much. I have a little feet. The music, the gospel, and the reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And walk with faith beyond when the dreams that you dream seem to disappear from